Ruth chapter number 1. Okay, chapter 1 verse 19 to 22. 19 to 22. Aking babasahin at inyo pong sundan sa inyong mga paningin. So they too went until they came to Bethlehem. And it came to pass when they were come to Bethlehem that all the city was moved about them. And they said, "Is this Naomi?" And she said unto them, "Call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me?" So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Maraming salamat po at pwede na po tayong makaupo. Merong isang lalaki na sumakay siya ng bus. Doon sa sinakyan niyang bus ay mayroong grupo ng mga kalalakihan na nagkukwentuhan in anticipation doon sa lugar na kanilang papasyalan. Habang nagkukwentuhan sila, ay napansin nila ang isang lalaki nakaupo. Disente at maayos yung bihis niya. Bagong ahit, plantsadong-plantsado yung buhok niya, as if parang aakit siya ng ligaw. Pero hindi naman siya mukhang binata. He's almost like a mature man. Like a family man. Pero yung postura niya para siyang manliligaw. So itong grupo ng mga kalakihan tinanong siya kung saan ang kanyang destination. Ang sabi niya, "I don't know yet." Sabi nila, "What do you mean you don't know yet?" Sumakay ka sa bus, tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. So para maliwanagan yung agam-agam na mga kabataan na ito, pinagtapat niya ang dahilan kung bakit hindi pa niya alam. Ang sabi niya, "Ang totoo niyan, galing ako sa kulungan, kakalaya ko lang. Nakulong ako ng 5 taon. Bago ako nakulong, nagpaalam ako sa aking asawa at sa aking pamilya na aalis ako at mawawala ko for a long time. Hindi ko sinabi sa kanilang makukulong ako. At ngayon, pabalik na ako. Pero bago ako lumaya sa kulungan pa lang, tinawagan ko yung aking asawa at ipinagtapat ko na lahat sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, hindi mo ko kailangang tanggapin uli. Pwede kang mag-asawa uli and start afresh. And I will move on with life. Pero kung tatanggapin mo ko uli, yung malaking oak tree sa harap ng bahay natin, magtali ka ng isang panyong puti doon. Pag dumaan ako at nakita ko yung panyong puti doon, ibig sabihin, willing kang tanggapin uli ako. Pero kapag wala akong nakitang panyong puti doon, ibig sabihin, ayaw mo na akong tanggapin. Then I will move on with my life. Sa kwentong yon, yung grupo ng mga kalakihan na to, nawala yung anticipation nila doon sa lugar na pupuntahan nila. Lahat sila nakadungaw sa bintana at inaabangan nila yung punong kahoy na yon na madadaanan nila kung merong panyong puti nga silang makikita. Sabi ng lalaki, "Okay, mag-alala. We are still a way off. Malayo pa tayo." Sa madaling salita, habang nagbibiyahe sila,
walang ibang ginawa yung grupo ng mga lalaking ito, kundi tumingin sa bintana, dumungaw, at abangan kung nandyan na yung punong kahoy na sasabitan ng puting panyo. Ang sabi nila, papaano kung walang puting panyo? Well, sometimes truth hurts, but we have to move on in life. What if merong puting panyo na nandun? It's time to rebuild time that I have lost. Nung malapit na sila, malayo pa lang, nakikita na niya yung hubog ng punong kahoy sa di kalayuan. Yung mga binatang ito, lumabas lahat sa bintana yung mga ulo nila in anticipation. Gusto nilang silang unang makakita kung may panyo nga ba talaga sa puno na yun o wala. Habang palapit sila ng palapit, palit ng palit yung mga mata nilang ganun. Talagang iniispatan nila kung may makikita silang panyo doon. Then, when the time came, wala silang nakitang isang panyong puti na nakasabit sa puno. Pero yung puno, punong-puno ng panyong puti. Ibig sabihin, tanggap na tanggap siya ng kanyang asawa. Sometimes kapag matagal tayong nawala sa isang lugar at babalik tayo, there's always that anticipation. Anong itsura na doon? Anong nangyari na sa kanila? Kumusta na sila? At sila na nandun, they have the same feelings about you. Kumusta ka na? Anong nangyari na sa'yo? Kumusta na yung buhay mo? Sino po ditong naka-attend na ng mga reunion ng mga kaklase nyo? High school or college? Baka, marami ah. Nasubukan kong mag-attend ng reunion, elementary. At palagi ang reunion, weekends, di ba? Kundi Sabado, Linggo. Kasi available lang lahat eh. Mga nag-aaral, mga nagtatrabaho, available sila weekends. Nag-reunion kami, Sunday. Hindi ako pwede. Nagpipreach ako ng Sunday. Pero humabol ako after ng service, humabol ako. That was the first and last reunion in my elementary batch na inatanan ko. Hindi na ako umulit. Sumunod, high school. Nagkaroon kami ng reunion doon sa, pinunta natin yun, nagbaptisin tayo doon sa may Dalayap. That was also my first and last reunion na inatinan ko. Since then, wala na akong naatinan ng mga reunion. Mga kaklase ko nung elementary, high school, or sa college naman, almost every year nag-reunion kami. Kasi lagi kami nakikita ang magkakabats. Kaunti lang kasi kami, 5 lang kami. Si Sir Banji, kaklase ko siya, kaya everyday kami nag-reunion. Kapag may reunion na yan, na ganyan, lalo na kapag matagal na panahon kayo hindi nagkita, let's say 5 years, 10 years, lalo na kapag 20 years ang pagitan, there's always that anticipation kung kumusta na yung kaklase mo noon. Yung girlfriend niya noon, sila pa rin kaya hanggang ngayon, nagkatuloyan kaya sila. Ano kayang itsura ng anak nila? Ano kayang trabaho niya ngayon? Saan siya nakatira ngayon? Anong itsura na nila? Ganun pa rin kaya siya. May mga mukha na hindi tumatanda. Itsura nila noon, after 20 years, ganun pa rin. Ang itsura nila, I wonder kung anong kinakain nila o anong pinapahid nila sa mukha nila. Merong anticipation kapag maraming taon kayong hindi nagkita. At yun po ang gusto ko pong makita natin ngayong umaga. The anticipation of Naomi to Bethlehem at yung anticipation ng Bethlehem kay Naomi. The title of our message this morning is Coming Home the Hard Way. Coming Home the Hard Way. Napakahirap pong bumalik kapag matagal na panahon na walang communication. Pag kinat mo yung line of communication. Sa panahon natin ngayon, napakadali na po ng communication. Dinalo ko po si Brother Oscar few days ago, kinukwento niya yung communication nung nag-abroad siya. Magpapadala ng sulat. 15 days bago makarating sa Pilipinas. Kapag susulat din sila, another 15 days. So, ibig sabihin, 1 buwan bago ka makatanggap ng reply. Marami nang nangyari. Yung kinuwento mo
at kinuwento nila, matagal nang nangyari bago mo nalaman. Yung iba naman, para mas maraming masabi, kapag sulat kasi, konti lang nalalagay mo dun eh. Tinitape nila, nire-record nila. Isang buong cassette tape ang ipapadala nila. Para nga namang nandyan lang yung nakikipag-usap sa'yo. Pero ngayon, because of the advancement of our technology, napakarami na po nating medium of communication. Nung araw, text. Ang Pilipinas, ang number one user ng text. Pinakamasipag sa text. Kaya namamagang daliri ng mga Pinoy noon, 2005, 2006, yan. Panahon ng cellphone yan. Pero ngayon, wala na halos nagte-text. Am I correct? Masipag tayo ngayon sa Messenger. At kapag urgent yung reply na gusto mo, hindi ka nagchat-chat, nagbi-video call ka. Kasi makakasagot siya kagad eh. Kapag chat kasi, kahit nasin na yan, bukas pa ang reply niya, pag-iisipan pa niya ng magdamag kung ano yung isasagot niya sa'yo. Pero kapag tawag, antemano immediately, makakapagbigay siya ng reply sa iyong questions or inquiry. So napakaganda na ng mode of communication natin ngayon. Kahit na nasa malayong lugar ka, kapag nakausap mo sila, parang nandyan lang. Kahit na magkakahiwalay kayo na magpapamilya, pwede kayong mag-video call, nang sama-sama, magkakausap kayong lahat doon. Life has become more easier and more convenient in our time and age, sa panahon natin ngayon. At marami sa mga nakakaedad na halos hindi tayo makasabay. Naalala nyo yung, anong time yun? Na 1997, 1998. Yan. Nung ini-introduce yung cellphone sa atin. Ang pinakaunang cellphone nun ay Nokia at saka Motorola. Sinlaki ng safeguard yung cellphone nun. Kalahati ng cellphone, baterya. Tapos yung mga lalaki, sinasabit pa nila sa sinturon nila yan. Dahil sa bigat ng cellphone, halos mahubad-hubad na yung pantalon nilang ganon. Pero, proud pa rin sila na sinasabit yung cellphone. Kasi, iilan lang ang may cellphone nun, hindi lahat may cellphone. Ngayon, halos lahat may cellphone. Ultimong estudyante sa elementary, may cellphone. Kahit magsasaka sa bukid, naka-cellphone. Mga tricycle driver, naka-cellphone. Lahat, halos ng tao, naka-cellphone. In fact, yung iba, 2, 3 cellphone. Kulang yung isang cellphone. Yung mga matatanda, kapag nagkaroon ng bagong cellphone, kinukuha ng mga anak. Parang bawal silang magkaroon ng magandang cellphone eh. Yung mga anak gusto kasi nila, latest, updated yung model ng cellphone nila. Hindi na uso ngayon yung dot-dot na cellphone. Alam niyo yun? Yung tinatype pa na gano'n, dot-dot na gano'n. Pero may mga gumagamit pa rin nun. Tinatago sa bag. Dun sa loob ng bag. Para walang makakita. Pero ngayon, unti-unting binabalik nila. Pag nakakipad na cellphone ka ngayon, sikat ka, big time ka, kasi ilan lang kayo na merong ganun. Dumating pa yung time na paalakihan ng cellphone, lumalapad yung screen. Kasi touchscreen yan eh. Tapos dumating yung time na paaliitan ng cellphone. Nagbumukhang malaki lang ang cellphone dahil merong casing, may housing. Ingat na ingat natin yung mga gamit natin na yan. Pag bagong bili ang cellphone, anong ginagawa natin? Pag bagong bili cellphone, anong ginagawa natin? Ha? Pag bagong bili yan, bago mo iuwi yan, dadaan ka muna doon sa naglalagay ng tempered glass. Pagkatapos doon, bibilhan mo siya ng housing or kaya casing. Itong hindi ko maintindihan sa mga Generation X. Pag bibili ng cellphone, pinag-iisipang mabuti kung anong kulay ang gusto nila. Right? Green, black, blue, gold. Pipiliing mabuti yung kulay na gusto nila. Sabi ko,
pag bibili ng housing yan, tatakpan din naman yung kulay. Bakit pa namimili ng kulay? Kaya kung bibili kayo ng cellphone at tatakpan nyo rin ng housing, huwag na kayo mamili ng kulay. Siya din eh, tatago nyo rin naman yung kulay. Liban na lang, kung hindi nyo bibilan ng housing, pwede kayong mamili ng kulay. Yun ang kulay na i-display ninyo. Kaso hindi eh. Tinatakpan natin. So, yun yung pag-iingat natin sa mga bagay na meron tayo. But time will come, lilipas yan. Mawawala sa ating possession. At kapag nawala yung isang bagay na valuable sa atin, parang hindi natin kayang mabuhay kapag nawala yon. Di ba? Yung feeling na bagong biling motor mo sa tumba. Nakakapanlambot, di ba? Manlalambot ka eh. Yung talagang ingat na ingat mo, ayaw mong madapuan ng langaw yan. Pag may nakita ka, kabok, punas ka agad. Tapos ganun-ganun lang na matutumba, nakakapanlambot yun. Mga bagay na chine-cherish natin, binavalue natin, pagkatapos minsan mawawala. Ang sakit sa pakiramdam. Sinasabi ko lahat sa inyo to sapagkat ito yung nararanasan at pinagdaanan ni Naomi. So, ano yung nangyari kay Naomi? Nasa Bethlehem, Judah siya. Asawa niya si Elimelech. Meron silang dalawang anak, Malon at Chilion. Almost a perfect family. Then nagkaroon ng famine. They decided to move out of Bethlehem and go to Moab. Sa Moab, namatay si Elimelech. Namatay yung dalawang anak na lalaki. Ang natira, si Naomi na lang. At yung naging asawa ng dalawa niyang anak, si Orpha at saka si Ruth. So meron tayong tatlong balo ngayon. Namatay yung mga lalaki, ang natira, mga babae. Balo. Naomi is from Bethlehem. Israelite siya, taga doon talaga siya. Pero yung dalawa niya manugang, they are Moabites. They are from Moab. Hindi sila taga Bethlehem. So nag-decide si Naomi ngayon na bumalik sa Bethlehem. At dahil hindi taga Bethlehem, itong dalawa niyang manugang, pinababalik na niya sa kanyang mga pamilya. Bakit ganun na lamang yung drastic decision ni Naomi? During the Bible times, up until the New Testament times, yung mga lalaki, they are the primary breadwinner or provider of the family. Bawal magtrabaho ang mga babae. Bawal silang maghanap buhay. Ang role nila ay maiwan sa bahay, alagaan ang bahay, alagaan ng pamilya, arugain ng pamilya. They are to manage the home. While the husband is to work outside to provide for the family. Yun ang culture during that time. Ang naging dilemma ni Naomi, namatay si Elimelech. So wala nang provider. Yung dalawa niyang anak, namatay din. Wala na ring provider. So naiwan tatlong balo na hindi nakapag-establish ng kabuhayan. Hindi sila pwedeng magtrabaho sa labas. Kaya sabi ni Naomi, hindi ko na kayo kayang buhayin. Wala na akong mai-offer sa inyo. Bumalik na lang kayo sa mga pamilya nyo. At ako, babalik naman sa aking pinanggalingan sa Bethlehem. May mga magulang pa ako doon, may mga kapatid pa ako doon, babalik ako doon. Pero kayo, umalik na. Ang sabi nung dalawa, hindi, sasama kami sa'yo. Ang sabi ni Naomi, wala na akong natitirang anak na lalaki pa para maging asawa ninyo. Na-explain ko na last Sunday yung culture na yun. Kung ako man ay makapag-asawa ngayon at magkaroon ng anak, hihintayin niyo ba na lumaki yung anak ko para maging asawa ninyo? Balik na lang kayo. Si Orpha, hinalikan niya si Naomi at bumalik siya sa kanyang pamilya. Sa Moab. While Ruth, ang sabi ni Ruth, kung saan ka matutulog, doon ako matutulog. Kung saan ka titira, doon ako titira. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing.
Yung mga tao mo, magiging tao ko. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Sasama ko sa iyo. Nung makita ni Naomi na buo yung loob ni Ruth na sumama sa kanya, tumigil na siya sa pakikipag-argue sa kanya. And then, they started the journey. Number 1 na gusto pong makita ninyo ngayong umaga is the announcement to Bethlehem. The announcement to Bethlehem. Sa verse 19, ang sabi ng Bible, so they too went until they came to Bethlehem. Yung word na until, gaano kaya katagal yun? Gaano kaya katagal? From Moab to Bethlehem. Kasi sabi ng Bible, they went until they came to Bethlehem. According to Bible scholars, yung Bethlehem ay nasa mataas na lugar. Pero yung Moab ay nasa kapatagan. And between Bethlehem and Moab, nandun po yung Jordan River na kailangan po nilang i-cross. Just imagine, nung umalis sila sa Bethlehem, yung pamilyang ito, kailangan nilang i-cross yung Jordan River para makarating sa Moab. Kaya, hindi katakataka na yung original na plano nilang dadalaw lang, bibisita lang, titinan lang nila yung Moab, yung napakatagal na biyahe ninyo, hindi sulit kung pagkakita nyo sa Moab, babalik kayo kaagad. According to Bible scholars, kung naglalakad lang itong pamilyang ito, it will take them 7 to 10 days travel by foot from Bethlehem to Moab. Pababa pa ito. So mabilis yung trekking nila. Pero kung manggagaling ka ng Moab at aakyat ka uli sa Bethlehem, medyo mas mabagal yung trekking ninyo. 7 to 10 days. And they need to cross the Jordan River. There is a season na hindi umuhupa yung tubig ng Jordan River. Hihintayin nilang bumaba yung tubig na yun. Merong season na bababa yun, and that is during the summertime. Hindi malinaw na nilagay sa Bible kung anong season yung trekking nila. Let's just assume na summer yun at mabilis silang nakatawid sa Jordan River. 7 to 10 days is still a long way na mag-travel ka from Moab to Bethlehem. But they took that journey. Si Naomi, she is a picture of a Christian na umalis sa kalooban ng Panginoon. Umalis sa lugar kung saan pinagpapala siya ng Diyos at gusto kong makatikim ng ibang klase ng buhay. Or most likely, pinagpapala ka ng Panginoon but you wanted more. Naghahangad ka ng mas sigit pa. Gusto mong maging mas masaya pa sa kasalukuyang buhay na tinatamasa mo. May mga kaibigan ako doon. Napakasaya nila. Gusto ko ring maranasan yung kasiyahan nararanasan nila. Napakaganda ng mga buhay nila. Gusto ko rin ng ganun. So you left at pumunta ka sa mundo. Iniwan mo yung buhay mo sa church, iniwan mo yung ministry mo sa church, iniwan mo yung mga kaibigan mo sa church, at nagkaroon ka ng panibagong mundo. Yan ang nangyari kay Naomi. They went out of Bethlehem at pumunta sa Moab. At anong nangyari sa kanila? Namatay si Elimelech at namatay yung dalawa niyang anak na lalaki. At ngayon, nag-decide siyang bumalik. Nung pagbalik niya, 10 days travel, yung pangalang Naomi, ang ibig sabihin po nito ay pleasant. Always, yung mga pangalan ng mga tao during the Bible times, inaakma nila sa characteristic ng bata. Kaya kung ano yung pangalan niya, yun ang nagsisimbolo ng kanyang characteristic. Kung ano yung pangalan binigay sa kanya. Si Moses, drawn out of the water. Kasi galing siya sa ilog, kinuha nung anak ni Pharaoh. Ganon din yung ibang mga patriarchs. Umaakma sa characteristic ng bata yung pangalan na binibigay sa kanya. So si Naomi, marahil nung isinilang ito, ay masayain siyang bata. She is a lively person.
Magiliw siya, masarap siyang kasama, makwento siya, masayain siya. No wonder, yung pangalan niya ay tinawag na Naomi, meaning pleasant, kaaya-aya. Magiliw siya, masarap siyang kakwentuhan, masarap siyang kasama. Ito yung personality na Naomi, pero nung bumalik siya sa Bethlehem, galing siya sa Moab, hindi na siya yung magiliw na kilala nila. Hindi na yung magandang mukha, maamong mukha, maayos manamit, maayos yung buhok. Nawala lahat yon. Haggard na ang tingin nila sa kanya. Kung kahit yung mga tao sa Bethlehem nagtataka, ito na ba si Naomi? Bakit ganito na ang itsura niya? Bakit nagkaganito siya? Maraming mga questions. Yung anticipation nila kay Naomi. Di ba yun ang nararamdaman natin pag meron tayong kakilala na for the longest time hindi natin nakita at pagkatapos ngayon, ibang-iba siya nung nakilala mo siya. At nagtataka ngayon, ito na ba siya? Bakit nagkaganito siya? So, the announcement in Bethlehem. Ito ang sabi ni Naomi, verse 20. Naomi, ikaw na ba yan? Maraming questions, pero sabi niya, call me not Naomi. Call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. Hindi na nararapat sa akin yung pangalang Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara, nang ibig sabihin, bitter. Naging bitter ang Panginoon sa akin. Ano ba yung nangyari kay Naomi? Second point, the arrival in Bethlehem. Itong sabi niya, verse 21. I went out full. Ito yung explanation niya sa mga nagtatanong sa kanya. Sabi nila, Naomi, ikaw na ba yan? Yun na ba si Naomi? Marami silang tanong sa kanya. Ito yung sagot niya, verse 21. From Bethlehem, I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Anong ibig sabihin nun? They went out full, at nung bumalik siya, empty siya. Nasa chapter 2, verse 1, yung explanation. Chapter 2, verse 1. Ito ang sabi niya. And Naomi had a kinsman of her husband. Meron siyang kamag-anak sa asawa niya, si Elimelech. So si Elimelech, may mga pamilya siya sa Bethlehem, Judah. A mighty man of wealth of the family of Elimelech, and his name was Boaz. Si Elimelech pala ay galing sa mayamang pamilya. Nangangahulugan lamang na kung galing sa mayamang pamilya si Elimelech, ibig sabihin si Elimelech ay mayaman. Yung pamilya ni Elimelech mayaman, sina Naomi, mayaman sila. Kahit nung panahon ng famine, na-retain nila yung status na yun. Mayaman sila, sagana sila sa lahat. Pero kahit nasagana sila sa lahat, pinili pa rin nilang umalis ng Bethlehem. No wonder, ang sabi ni Naomi, they went out full. Punong-puno, sagana sila nung umalis sila sa Bethlehem. Pero nung bumalik sila, ubos sila. Namatay si Elimelech, namatay yung dalawang anak na lalaki. At ang natira, balo. Alam nyo, kapag balo ka pala during that time, wala kang mamanahin. Hindi uso yung tinatawag natin ngayon na conjugal property. Na kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, ikaw mahirap, once na kinasal kayo, automatic, hati kayo sa kayamanan niya. Meron ka ng right sa kayamanan niya. Kaya yung mga mayaman na gusto nilang i-secure pa rin yung kayamanan nila kahit na mag-aasawa sila, nagkakaroon ng pre-nuptial arrangement. Magpipirmahan yan na hindi niya makukuha yung kayamanan mo kapag namatay ka.
May pre-nuptial arrangement. Pero yung nangyari dito, namatay si Elimelech, yung dalawang anak na lalaki na tagapagmana sana, namatay din. So nawala totally yung right to inherit. Kung ano man, yung mga ari-arian pa nila, mga property na naiwan pa sa Bethlehem, wala na siyang right doon. Umalis sila ng Bethlehem, sabi ng Bible, they were full. Punong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Mayaman sila. Pero dahil umalis sila sa kalooban ng Panginoon, inubos sila ng Diyos. Ngayon bumabalik si Naomi. Sabi ng Bible, empty. Mayaman ka dati. Ngayon, ni kusing wala ka. May mga lupain kayo, may mga alipin kayo, may mga ari-arian kayo. Ngayon, nawala lahat. Mag-isa ka na lang nabalo. Babalik ka. It reminds us of the prodigal son. Buhay pa yung tatay niya, kinuha na niya yung manang nararapat para sa kanya. So binigay, kalahati ng estate, ibinigay sa kanya. At ang sabi ng Bible, inubos niya lahat yun sa walang kapararakang paraan. At nung naubos lahat, naghirap, namasukan, tagapagpakain ng baboy. Nung nagutom siya, pati pagkain ng baboy, kinakain niya sa tindi ng hirap. Pero sabi niya, yung mga alipin ng aking ama, mas magandang buhay sa akin. Buti pa sila. May maayos sa tulugan, sapat sa pagkain. Babalik ako. Hindi bilang anak, mamamasukan ako bilang alipin. Dahil kahit papano, maayos ang buhay ng mga alipin doon. Pero may mukha pa ba siyang ihaharap? Wala na. Kahihiyan. Di ba? So the arrival in Bethlehem, inacknowledge ni Naomi na yung nangyari sa kanilang buhay, Diyos ang may gawa. Alam nyo, kapag nasa kalooban ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. May time na natatakot akong ituro yun, na paano pag sinabi kong pag nasa kalooban ka ng Panginoon, i-bless ka ng Panginoon? Paano kung hindi siya binbless? Eh, di sabihin, nagkamali na ako. Pero alam nyo, never na nagkamali ang Panginoon. Basta nasa kalooban ka ng Diyos, the Lord will indeed bless you. Wala akong nakitang Kristiyano na nagtapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Yung blessing na ine-expect mo, hindi yun yung klase ng blessing na ibibigay ng Diyos sa'yo. God will still regulate the kind of blessing that only you can handle. Kasi minsan yung sobrang biyaya, nakakasira ng character. Correct? Hindi ka sanay. Hindi mo alam kung paano hawakan. Kapag pinagpala ka ng sobra ng Panginoon, kaya ang Panginoon i-regulate niya yun to the point na kaya mong i-handle. The more you show yourself worthy and trusted, pwede kang pagkatiwala ng Panginoon, the more na nag-i-increase yung tiwala ng Panginoon sa iyo. Basta mapagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Pero bakit pa rin umalis sina Elimelech? Sa kabila na mayaman naman pala sila, kahit na may famine, hindi nila masyadong ramdam yung famine. Pero bakit pa rin sila umalis? Marami pong mga reason. Marahil, dahil nga panahon ng famine, maraming mga taong nangangailangan, baka napapalibutan ng mga naghihirap na tao si Elimelech. Naghihirap sila, wala na silang makain, nasira yung mga pananim nila, namatay yung mga alaga nilang hayop, so lalapit sila kay Elimelech. Isasangla ko po yung lupa ko, yung bukid ko. Manghihiram para magsimula ng panibagong buhay. Parang napagod ata si Elimelech. Napapalibutan siya ng mga taong mapangailangan, napagod siya, iwan muna natin ng Bethlehem, punta muna tayo doon. So they decided to left. At pumunta sila sa Moab. Alam nyo, having that in mind, it reminds me of Queen Esther. Si Queen Esther, overnight, naging reyna siya.
na dati ordinaryong damsel lang, ngayon naging reyna. Kaya niyang magdikta sa hari. Ang sabi ni Mordecai sa kanya, niloob ng Panginoon ito sa iyo for such a time as this, para ikaw ang magligtas sa lahat ng mga Hudyo. Alam nyo, there will come a time sa buhay mo na ikaw lang ang nakakaangat sa lahat. Hindi ibig sabihin, kailangan mong iwan yung grupo na yun. The Lord meant it para ikaw maging blessing sa mga taong nasa paligid mo. Huwag nating isipin na kailangan nating pumunta sa mga taong kapareho natin ng lipad, kapareho natin ng kulay, kapareho natin ng pakpak, kapantay natin. Kung saan ka pinagpala ng Panginoon, doon ka gagamitin ng Diyos. Huwag kang aalis. Sina Naomi, pinagpala ng Panginoon doon. Mayaman sila. But they chose to leave. At anong ginawa ng Panginoon? Kung ano yung meron sila, nung umalis sila, nawala lahat. In an instant, nawala lahat. But Naomi decided to go back. Ngayon, iniisip ko, bakit hindi si Naomi ang namatay at si Elimelech ang nakabalik sa Bethlehem? Bakit si Elimelech ang namatay at si Naomi ang bumalik? Ito, naglalaro lang sa isip ko. Wala akong ebidensyang mapapakita sa inyo sa Bible. Naglalaro lang sa isip ko. Yung mga babae kasi, during the Bible times, ang turing nila sa mga asawa na ng lalaki, Lord. Lord ang tawag sa kanila, or Master. Bagamat asawa mo, magkapantay lang kayo sa harapan ng Panginoon, pero mataas ang tingin at respeto ng mga babae sa mga asawa nilang lalaki. Marahil sa Bethlehem pa lamang, nung nag-decide si Elimelech na umalis, si Naomi marahil gusto niyang manatili pa rin doon. Gusto niyang mag-stay. Maayos ang buhay natin dito. Kahit na may famine, nagsusurvive naman tayo. Kasama natin yung mga kalahi natin, nakakapagsamba tayo sa Panginoon, nakakapaglingkod tayo sa Panginoon, lilipas din ito. But Elimelech was steadfast to his decision to get out of Bethlehem. Si Naomi, bilang isang babae na mapagpasakop sa kanyang asawa, kahit labag sa kanyang kalooban, sumama siya. Pagdating sa Moab, iba na yung naging buhay nila. Moab is a wicked nation. Walang church, walang tabernacle, walang temple, walang pananambahan, walang sacrifices, walang offering, none whatsoever na merong kinalaman sa Diyos. Ang meron sila doon ng mga idols, mga Diyos-Diyosan. Nag-aalay sila sa mga anito nila. Ito yung klase ng buhay nila sa Moab. Yun yung nakasanayan na nila for 10 years. At anong ginawa ng Diyos sa kanila? Naubos sila. Ngayon, si Naomi na lang ang natitira. Wala na siyang asawa na magdidesisyon para sa pamilya. She is on her own. So, she decided to go back. Marahil, nung buhay pa yung asawa niya, merong panghihinayang sa buhay nila noon. At ngayong namatay na yung asawa niya, merong repentance. Sana hindi kami umalis. Sana wala kami dito. Sana buhay pa yung asawa ko. Sana buhay pa yung dalawa kong anak. Kung hindi kami umalis doon. But it's too late. Now she decides to go back. Babalik siya. Yung repentance, let me say this, is a private matters. Alam nyo, kapag meron po tayong kapatiran na bumabalik, hindi natin sila dapat huhusgahan sa nangyari sa buhay nila. It's between them and the Lord. Ang part natin is to encourage them. Maramdaman nilang they belong here. You want them to be here. I-edify natin sila, i-build up natin sila so they could start all over again. Huwag nating gawing mahirap para sa kanila yung pagsisimula nila. Gawin nating madali para sa kanila. Maramdaman nilang mahal pa rin natin sila, nagmamalasakit pa rin tayo sa kanila, welcome pa rin sila dito.
Huwag natin silang pahirapan na kaya ganyan ang nangyari sa iyo kasi umalis ka nun. Kung di ka sana umalis nun, sana hindi ka ganyan. Repentance is a private matter. It's between them and the Lord. Wala tayo sa posisyon para maghatol sa kanila. Hayain natin yung part na yun sa kanila at sa Panginoon. Ang part natin is to encourage them, comfort them sa mga pinagdaanan nila. Alam nyo, napakahirap po ang umaalis sa kalooban ng Panginoon. I should say, napakadali, pero yung pagbalik, napakahirap. Kung maayos ng buhay mo ngayon, pinagpapala ka ng Panginoon, or yung blessing mo ay hindi katulad ng mga kakilala mo na ang dami nilang blessing. Hindi naman sila nag-church, hindi naman sila nagtatapat sa Panginoon, pero bakit ang dami nilang blessing? Huwag mo silang tingnan. Tingnan mo yung buhay mo. Paano kang pinagpapala ng Panginoon ngayon. Alam niyo po, masarap nguyain yung pagkain na alam mong pinaghirapan mo kesa yung binigay lang sa'yo. Di ba? Kapag ang cellphone na binili mo at alam mong yung pinambili mo ay pinagtrabahuhan mo, iingatan mo yung cellphone na yon. Pero kapag yung cellphone bigay lang, napakadaling ibenta. Kasi hindi yung pinaghirapan eh. Pero pag ginaghirapan mo, i-cherish mo yun. Kasi dugot pawis mo ang puhunan mo doon. Ganon yung blessing ng Panginoon sa atin. Mas masarap i-enjoy yung blessing na alam mong galing sa Panginoon. Amen? The arrival in Bethlehem. Then, number 3, the anticipation. Verse 22. So Naomi returned and the Moabitess, her daughter-in-law with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem. Anong season sila dumating? In the beginning of barley harvest. Harvest time nung dumating sila sa Bethlehem. Ito yung time na nag-aani sila, na witness nila yung blessing ng Panginoon sa Bethlehem. Ang sabi ni Naomi, ito yung na-miss ko. Yung blessing na ito ng Panginoon na sana, ini-enjoy din namin. Pero dahil umalis kami, na-miss namin lahat ito. Yung ari-arian ng aking asawa, yung mga sakahin, yung mga lupa ng aking asawa, wala na sa amin. Iba na yung nagsasaka. Na-miss namin yung mga blessing na yan. During the beginning of barley harvest, yung saserdote, ang ginagawa po niya sa loob ng tabernacle, kukuha po siya ng isang bungkos ng inani nila. Kung wheat man yan, kung barley man yan, or ubas man yan, kukunin niya yung the best of the best. Hindi muna sila mag-aani. Gagapas muna sila ng isang bungkos. At yun ay iwe-wave nila dun sa altar sa loob ng tabernacle. Iwawagayway nilang ganun. Parang sinasabi nila sa Panginoon, Lord, maraming salamat sa inyong blessing. Ito yung una, ibinibigay po namin sa inyo. This is not just the first, but more will come. Habang pinagpapala mo kami, Panginoon, patuloy na magpapasalamat kami sa iyo. Patuloy na i-recognize namin, kikilalanin namin ang mga blessing mo sa buhay namin. At ito'y tuloy-tuloy naming gagawin. Yun ang sinisimbolo ng wave offering na yun. It is not only the first, but more to come. Yun yung buhay na iniwan nila sa Bethlehem. Na sana taon-taon umaani sila. Sana taon-taon nararanasan nila yung masaganang pagpapala ng Panginoon sa kanila. Pero pinagpalit nila sa 10 taon ng pagdurusa sa Moab. Alam nyo, kung ano man ang mga nangyari sa buhay natin in the past, it's not yet too late. Meron pong isang napakagandang mansyon in England. Bagong gawa, bagong tayo, lahat ng muebles bago lahat. Bago yung carpet, cabinet, mesa, chandelier, curtains, at pagkatapos yung pagkakapinta ng dingding.
Very elaborate, napakaganda. One time, merong naglalarong isang bata, yung soft drinks na dala niya, nabuhos sa dingding. At yung soft drinks na yon, dahil may acid, nagmarka. Marka na ganun, soft drinks. Pumangit yung dingding na yon. At para i-repair yon, kailangan bagbagin yung buong dingding. At ayaw nilang mabago yung dingding na yon. So, hinayaan na lang nila na ganun. Pero every time na dadaan yung may-ari doon, nai-irritate siya. Nakikita niya yon. Everything is perfect except this. Yung mancha na yon. Then nagkaroon po sila ng bisita sa bahay nila, si Lord Landseer. One of the most renowned painter in their time. Naging bisita siya sa bahay. Napansin niya yon at nalaman niya yung kwento. One time, lumabas yung pamilya, nagpaiwan siya. Si Lord Landseer, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga charcoal niya doon sa kanyang bag at ginuhitan niya yung mancha na yon. Pagbalik ng pamilya, nakita nila one of the most beautiful painting that they ever seen in their lifetime. Alam niyo, because of that painting, ginawa niyang waterfalls yung mancha na yon. Nagpaint siya ng mga puno, wildlife. Yung bahay na yon, tumaas yung value niya because of that painting. Na yung dating mancha na irritates sa mata, ngayon yun ang nagbigay ng malaking value dun sa mansion because of that painting. Alam nyo, yung mga scars natin sa buhay, yung mga marka ng mga pinagdaanan nating mga problema sa buhay, God can turn them into something beautiful. Kailangan lang bumalik tayo sa Panginoon. It's not yet too late. Kay Naomi, nagsisimula pa lang yung gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon na bumalik siya sa Bethlehem. Her life is about to be transformed. Not only her life, mag-iiwan siya ng legacy. Na kahit wala na siya, patuloy na maaalala pa rin siya ng tao. Because of what she did, she came back. Bumalik siya sa Panginoon. Amen?